Sa Mateo chapter 16 verse 13 to 19, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad kung sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbutismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. Amen. Amen. Ang tanong ng ating Panginoon, sabi niya, sino? Ano daw ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Ang sabi nila, ikaw daw po si Juan Bautista. Ang iba naman ang sabi, ikaw si Elias. Ngunit para sa inyo, ang tanong ng Panginoon, sino ako para sa inyo? Ibig sabihin ng sino ako para sa inyo? Kayo mismo, ano bang masasabi ninyo patungkol sa akin? Kung sila sinasabi nila, ako si Juan Bautista. Kayo, anong masasabi ninyo patungkol sa akin? Ang tanong ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat, kayo, sa sarili ninyo, sino ba si Jesus para sa inyo? Kilala nyo ba si Jesus? Ano bang sinasabi ninyo sa ibang tao patungkol sa ating Panginoong Hesus? Mostly sa mga Kristiyano, kapag tinanong sila, anong religion mo? Ang sasabihin lang nila, Kristiyano ako, pinanganak ako, mula pagkabata, Kristiyano na ako, mga magulang ko, Kristiyano ako. Pero ang tanong ng Panginoon, ano ang para sa inyo? Sino ako para sa inyo? Hindi ko tinatanong kung sino kayo, kundi para sa inyo, sino ako? Yun ang tanong ng ating Panginoon. Ang buhay Kristiyano, hindi sa pansarili lang natin. Ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano is relationship na experience natin ang ating Panginoon. Naging born again tayo dahil na-experience natin ang ating Panginoon. Hindi tayo naging Christian dahil ang ating mga magulang ay Kristiyano. Hindi tayo naging Kristiyano dahil sa kaibigan lang natin. Hindi lang dahil in-invite lang tayo, Kristiyano na tayo. Hindi lang dahil nabutismo tayo, Kristiyano na tayo. Kundi ang tanong ng Panginoon, sino ako para sa inyo? Ibig sabihin, ano ang karanasan ninyo patungkol sa akin? Kilala niyo ba ako? Ano ang pagkakakilala niyo patungkol sa akin? Ano ang masasabi ninyo? Dapat ang kasagutan natin, si Kristo, namatay sa krus. Ako isang makasalanan. Pinatawad niya ako sa aking kasalanan. Namatay siya, alang-alang sa akin. Tinubos niya ako sa aking mga kasalanan. Naranasan ko siya. Sa puso ko, naranasan ko na pinatawad niya ako, mahal niya ako. Pero ang mga tao, ang sagot lang niya, Kristiyano ako. Wala silang masabi patungkol kay Jesus kasi nga, never nilang na-experience ang Panginoong Jesus sa buhay nila. Never nilang kinumit ang kanilang sarili. Never nilang hiningi ng tawad ang kanilang mga kasalanan sa Panginoon. Kaya wala silang masabi patungkol kay Jesus. Kasi nga, never nilang na-encounter ang presensya ng Panginoon. Never nilang na-encounter ang kapatawaran sa buhay nila. Ang taong pinatawad sa buhay niya, masaya siya. Ipinapangaral niya ang katotohanan patungkol sa Panginoon. Katulad ng isang lalaki dito sa Biblia na isang sinasaniban ng demonyo. Pinalaya sa kanya ng batalyon ng mga demonyo. Pagkatapos ng mapalaya, sabi niya, Panginoon, sasama po ako sa iyo. Hindi. Pumasok ka sa bayan mo, ipamalita mo kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon. Nung pinamalita, maraming tao sumampalataya sa Diyos. Tayo sa buhay natin, maraming bagay na nangyari sa buhay natin, pero hindi natin ito ipinapahayag. Kasi wala tayong masabi, kasi hindi natin na-experience ang Panginoon. Wala tayong masabi sa kapwa natin kasi maging tayo man, hindi natin kilala ang Panginoong Yesus. Dinadaya lang natin ang ating sarili. Sabi lang natin, Kristiyano tayo. Dumadalo tayo sa simbahan. Pero wala tayong mapatotoo patungkol kay Kristo. Ang
tanong niya, kung kayo, sino ako? Kung sila sinasabi nila, Juan Bautista ako. O kayo, sino kayo? Sino ako para sa inyo? Kasama na ninyo ako. Dapat alam ninyo kung ano ang sasagot ninyo sa ibang tao. Dapat alam natin kung ano ang sasabihin natin patungkol kay Kristo. Kaya nga napakahalaga sa buhay ng tao na alam niya ang salita ng Diyos. Napakahalaga sa isang tao na siya ay nagdarasal. Ibig sabihin, mayroon kang relasyon sa ating Panginoon. Hindi ka namumuhay mag-isa lang. Hindi ka namumuhay Christian life. Ang sabi ng mga Korean, Christian life. Ibig sabihin ng Christian life para sa kanila, namumuhay sila, nagsisimba sila, pero ang pamumuhay nila ay nasa salibutan. Ganun ang para sa kanila Christian life. Mostly sa mga mananampalataya is ganyan. Ako rin naman, nung ako'y mula pagkabata, 7 years old, pumasok na ako sa simbahan as a Christian. Pero hate na hate ko ang pakikinig ng salita ng Diyos. Doon ako lagi sa labas ng simbahan, nakikinig ako doon. Pero hate na hate ko ang salita ng Diyos. Nagmi-ministry ako sa simbahan, naglilinis ako ng simbahan, pero ayoko ng salita ng Diyos. Mula 7 years old, nakikinig na ako ng salita ng Diyos. Ang sabi ko pa nga, nung ako'y nasa 20 years old, nakita ko yung Passion of Christ. Ang sabi ko sa kanya, anong pakialam ko sa iyo, Jesus? Naipako ka sa krus? Anong pakialam ko sa iyo? Naipako ka lang sa krus. Kristiyano na ako noon. Pero ganun ang pananalita ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, kilala lang kita sa pangalan, pero hindi kita kilala. Yun ang tunay kong damdamin sa harapan ng Panginoon. As a Christian, dapat mong maranasan ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo, naranasan natin ang kapatawaran. Ibig sabihin, ang buhay natin, dapat mamuhay tayo kay Kristo. Habang tayo lumalakad, kasama natin ang ating Panginoong Yesus. Meron tayong patotoo patungkol sa Kanya. Tayo yung mga saksi. Saksi tayo na si Yesu Kristo ay namatay sa krus, nag-alis siya ng buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dapat ganun ang pamumuhay natin. Once na tinanong kayo ng mga tao, alam niyo kung anong isasagot niyo. Hindi natin alam ang isasagot kasi wala tayong alam patungkol sa salita ng Diyos. At hindi rin natin nararanasan sa buhay natin ang Panginoong Yesus. Nagsisimba lang tayo. Maraming taong ganyan, hindi lumalago sa pananampalataya kasi wala sa kanila ang Panginoon. Wala ang gabay ng Espiritu Santo sa buhay nila. Napaka-importante ang banal ng Espiritu Santo sa atin. Ipinagkalob sa atin ang banal ng Espiritu Santo upang pagbalik ng ating Panginoon, tayo rin ay magkaroon ng buhay. Kung paano binuhay ang Panginoon sa pamagitan ng banal ng Espiritu Santo, tayo rin ay bubuhayin sa huling araw. Ang banal na Espiritu Santo ang magtuturo sa atin, magpapaalala patungkol sa salita ng Diyos. Ngunit hindi ka makakalakad kung wala ang banal na Espiritu Santo. Yan ang tinatawag na Christian life lang. Labas-masok sa simbahan. Ang salita ng Diyos ay pinapakinggan pero hindi sinasabuhay. Hindi nila may sabuhay kasi ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Ganyan ang pamumuhay ng mga tao. Hindi nila pinapakinggan ang salita ng Diyos. Meron pa dito kwento ng isang Samaritana. Doon sa balon ni Jacob. Ang sabi ni Jesus, maaari ba akong bigyan ng tubig na may inom? Malalim ang balon na ito. Ang sabi ng Panginoon, kung alam mo lang kung sino humihingi sa iyo. Kung alam mo lang. Ang binibigay kong tubig ay nagbibigay buhay. Wala kang panalo. Saan ka kukuha ng panalo para bigyan mo ako ng tubig? Nahoy, bigyan mo ako ng tubig na nagbibigay buhay para hindi na ako sumanok dito at hindi na ako mauhaw. Ang sabi ng babae, kung kilala lamang ninyo ang ating Panginoon, alam ninyo kung paano kayo lalakad at alam ninyo kung paano niyo ipapahayag ang patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, umuwi ka, isama mo ang iyong asawa. Wala akong asawa. Alam ko, wala kang asawa. 5 na ang naging asawa mo. Ibig sabihin, wala siyang kakontentuhan sa buhay niya. Kristiyano na tayo pero hindi pa rin tayo kontento sa ating Panginoong Yesus. Kristiyano na tayo pero namumuhay pa rin tayo sa salibutan. Hindi pa rin natin kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kilala mo ang Panginoong Yesus, kontento ka na. Hindi mo na nanaisin pa ang salibutan. Isama mo ang iyong asawa. Wala akong asawa. Ibig sabihin, wala kang relasyon sa Panginoon. Kristiyano ka lang.
Kaya nga, sabi niya doon, sa ka bang propeta? Oo, propeta ako. Kaya nga, umalis ang babae, iniwan ang banga. Ang sabi niya, pinamalita niya sa bayan, tignan ninyo yung lalaki, nagsabi sa akin lahat ng mga pinagagawa ko. Ang mga tao pumunta doon, nakinig sila sa Panginoong Yesus. Ang sabi nila, hindi na kami ngayon naniniwala sa mga bagay na sinabi mo. Naniniwala na kami dahil nasaksihan namin iyon. Na-experience nila ang Panginoong Jesucristo. Hindi lang dahil sa sinabi ng babae, kundi na-experience nila. Kayo, hindi niyo pa ba na-experience ang Panginoong Jesucristo sa buhay ninyo? Hindi niyo pa ba napakinggan ang magandang balita? Hindi niyo pa ba naranasan ang dugo ng Panginoong Jesucristo? Naranasan na natin lahat yun. Pero bakit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa ating Panginoon? Hindi niyo pa rin alam kung anong isasagot ninyo. Hindi niyo pa rin alam kung paano kayo lalakad. Kung kilala ninyo ang Panginoong Yesus, alam ninyo kung anong gagawin ninyo. Sa lahat ng mga pagsubok sa buhay niyo, alam ninyo kung anong gagawin niyo kasi kilala ninyo ang Panginoong Jesucristo. Alam ninyo kung sino ang tatawagin ninyo. Hindi kayo namumuhay mag-isa. Kilala ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Noon pa man ay naranasan na natin ang dugo ng ating Panginoon. Pinalaya na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaya nga, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang bunga ng pakikinig ay bunga sa pangangaral patungkol kay Kristo. Matagal nang ipinangaral ang salita ng Diyos para sa atin. Pero bakit wala pa rin tayong pananampalataya? Kasi nga, ang mga Kristiyano, pag narinig nila ang salita ng Diyos, labas sa kabila. Hindi ito tumatabi sa kanilang puso. Kapag tumago sa iyong puso yan, ibig sabihin, mahal mo ang salita ng Diyos. Mahal mo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, tanggapin ninyo ang Espiritu. Ang salita ko, ang Espiritu nagbibigay buhay. Paano kayo mabubuhay kung hindi nyo tinatanggap ang salita ng Diyos? Paano kayo mabubuhay? Paano kayo makakapagsabi na ako isang Kristiyano? Kristiyano ka lang ayon sa iyong standard, pero hindi sa standard ng Panginoon. Tanungin mo maraming mga Kristiyano, bakit ka naging Kristiyano? Dahil sa ibang tao. Hindi dahil na-experience mo ang Panginoon. Ganyan ang tunay na Kristiyano. Naranasan mo sa buhay mo ang Panginoong Jesucristo. Ikaw mismo may patotoo ka na binago ka na ng Panginoon. Amen. Yun ang dapat ninyong isipin. Na kinakailangan kong maranasan ng Panginoon para maging ganap akong isang Kristiyano. Hindi dahil nabutismuhan ako, hindi dahil nagmi-missionary ako, hindi dahil na meron akong ministry dito. Hindi ganoon. Ang Panginoon ay nakatingin sa ating mga puso. Ang sabi ng Panginoon sa maraming taong nanampalataya sa Kanya, pero hindi nagtiwala ang Panginoon. Ang sabi niya, dahil alam niya kung anong nasa isipan nila at kung ano ang nasa puso nila. Alam ng Panginoon kung anong nasa puso natin lahat. Kung tayo ba'y tapat sa Kanya sa pananampalatayang ito o hindi. Alam niya kung tayo nagsisimba lang. Alam niya sa buhay natin. Kaya nga, sa pakikinig natin na salita ng Diyos, dapat nating isinasa buhay. Pag-uwi natin, pagbulay-bulayin natin ang salita ng Diyos, alalahanin natin ang mga napakinggan natin. Yan ang ganap na pamumuhay ng isang Kristiyano. Hindi lamang tumatagos sa tenga, kundi dapat sa puso ito nagmumula. At isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Dapat nating alalahanin ng mga salitang ating napapakinggan. Sapagkat yan ay hahanapan ng ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, hatulan kayo batay sa inyong mga gawa. Batay sa inyong mga gawa. Ayon sa salita ng Diyos mismo. Paano nyo isasabuhay ang salita ng Diyos? Yan ang nais ng ating Panginoon sa buhay bilang mananampalataya. Yan ang standard ng ating Panginoon. Hindi standard ng tao. Kaya nga sa pamumuhay natin, sinasabi ng ating Panginoon, patay tayo kung wala tayong kalakip na gawa. Ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, hindi sapat ang pagiging Kristiyano lang, kundi dapat may kalakip tayo na gawa ayon sa salita ng Diyos. Yung gawa na yan, yun yung pagpapatotoo na si Kristo mismo ay naranasan mo sa buhay mo. Yan ang ganap na patotoo natin. Kaya kayo, ano ang kwento ninyo? Ang bawat isa, kung tatanungin ko kayo, ano ang kwento mo?
Sino si Kristo sa buhay mo? Sino siya? Anong masasabi mo? Yan ang isipin natin lahat. Ano ba ang kwento ko sa buhay ko? Paano ko ba naranasan ng Panginoong Yesus sa buhay ko? Naranasan ko ba siya? O ako ba'y namumuhay pa rin sa hilig ng laman? O hanggang ngayon di ko pa rin naranasan ang kapatawaran? O hanggang ngayon di ko pa rin nararanasan yung pag-ibig ng Panginoon? Naghahanap pa rin ako ng isang bagay na magbibigay sa akin ng kasiyahan sa mundong ito. O magpapakasama pa ako hanggang sa maranasan ko ang Panginoon. Sa puso natin, bilang isang mananampalataya, sino siya para sa inyo? Yan ang lagi natin tatandaan. Kaya nga, ang ating Panginoon, lagi siyang tumatawag sa atin, nagpapaalala patungkol sa kanyang mga salita. Dapat natin sundin ang kanyang mga salita. Hindi ang nakikinig ng kautusan, kundi ang sumusunod dito, ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Pawawalang sala ka ng ating Panginoon kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi kayang pawalan ng sala ang sarili niya. Kailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan natin sa buhay natin ang ating Panginoon. Alam niyo, totoo sinasabi ni Brother Bert. Sinasabi niya lagi, naririnig ko sa kanya, sayang lang ang fasting kung ikaw ay babalik pa rin sa dati mong buhay. Totoo yun. Sayang lang kung ikaw ay babalik sa dati mong buhay. Naranasan mo na ang Panginoong Yesus. Naranasan mo na ang buhay spiritual. Pagkatapos, bibitaw ka ulit. Babalik ka sa nakaraan. Aabanduhin mo ang Panginoon. Sayang lang. Sinasabi ng Panginoon sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso. Sa gayon, pinapawalang sala ng Diyos at nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang labi. Sa gayon, naliligtas siya. Dito sa puso mismo, nagmumula ang ating pamumuhay pananampalataya. At pagkatapos lumalabas sa bibig, pinapatotohanan natin na tayo ay naligtas na ng ating Panginoon. Pero kung tayo namumuhay pa rin sa nakaraan, sa pambabalik na naman tayo sa kasalanan, anong naghihintay sa atin? Sinasabi ng ating Panginoon, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom. Kakilakilabot na apoy ng impyerno. Kung tayo pa rin ay magpapatuloy sa pagkakasala, wala nang handog na may aalay para sa kapatawaran ng kasalanan. Huwag niyong sayangin ang buhay at dugo ni Kristo na inihandog para sa atin. Naranasan na ninyo, minsan nyo lang naranasan, hindi nyo na mararanasan muli. Ibig sabihin, panghabang buhay na yan na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang kapatawaran ng kasalanan, ang kapalit niyan ay buhay na walang hanggan. Huwag nyo nang sayangin pa, huwag na kayong bumalik pa sa nakaraan. Pagpatuloy kayong lumakad, ayon sa kalooban na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Yan ang dapat ninyong isipin. Bilang isang mananampalataya na ngayon, binago na tayo ng ating Panginoon, huwag na tayong babalik pa. Huwag na natin naisin pambalikan ng nakaraan ng mga bagay na nagpapasama sa atin. Mag-iba tayo ng landas, sabi ng Panginoon. Huwag niyo sundin ang mga bagay sa mundong ito. Mag-iba kayo ng landas upang malaman ninyo kung ano ba ang tama at mali. Ibig sabihin ng ating Panginoon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung ano ang uso, huwag niyong gayahin. Manatili kayo kung paanong nananatili ang salita ng Diyos, ganun din kayo. Manatili kayo kung paano kayo tinawag ng ating Panginoon, manatili kayo doon. Lumago kayo sa pananampalataya. Magbasa kayo ng Biblia, magbasa kayo. Nang sa gayon maunawaan niyo mabuti kung ano nga bang kalooban ng ating Panginoon. Hindi sapat na tayo ay sumasampalataya lang sa ating Panginoon. Hindi sumasapat yung ganoon. Dapat nakikita sa gawa. Yun ang nais ng ating Panginoon. Sabi nga sa Santiago, mga kapatid, anong mapapala ng isang tao? Kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya pero walang kalakip na gawa. Hindi ito nakikita sa gawa. Kaya dapat pagkaroon ng kabuluhan ng pananampalataya sa pamagitan ng gawa. Patay ang katawang walang pananampalataya. Ganon din ang Espiritu. Patay din tayo sa harapan ng ating Panginoon. Tayo lumalakad lang na zombie. Lumalakad tayo na zombie kasi nga wala tayong damdamin sa harapan ng ating Panginoon. Ang damdamin na iyon na sinasabi ko, kundi yung damdamin, kung paano yung damdamin ninyo sa mag-asawa. Alam ninyo, kilala ninyo ang bawat isa. Kilala ninyo ang asawa ninyo.
Alam niyo kung anong ugali niya, ganun din sa ating Panginoon. Dapat kilala niyo ang ating Panginoon. May damdamin kayo para sa Kanya. Alam niyo kung kailan siya nasasaktan. Alam niyo kung kailan siya natutuwa. Alam niyo kung ano ang tama, kung anong ayaw niya at gusto niya para sa inyo. Ganyan ang tinatawag nilang relasyon sa ating Panginoon. Hindi na dapat pananampalataya, hindi na dapat Christian ang tawag, kundi relasyon na sa Panginoon. Kasi nga, ang ating Panginoon ay nakipag-isa na sa atin. Biro nyo ang Panginoon mismo nakipag-isa sa atin, hindi tayo ang nakipag-isa sa Kanya, kundi siya mismo nakipag-isa sa atin. Ginawa niya yun dahil napakalaki ng habag niya para sa atin. Ganun ang kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang sino man sa atin na sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang hindi tayo mapahamak sa impyerno. Nais ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi mapahamak sa impyerno. Ginawa niya iyon kasi nga alam niya na ang tao ay makasalanan. Alam niya na ang tao ay walang kakayahan para siya ay mabuhay. Ang ating Panginoon ay nahabag sa atin. Ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga ang kanyang dugo ay ibinigay sa atin bilang katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya pahalagahan natin ang kanyang dugo. Hanggang sa araw na tayo'y tawagin ng ating Panginoon, hanggang sa araw na dumating ang ating Panginoon. Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng salita ng Diyos. Pero ayaw makinig ang hindi mula sa Diyos. Biblia ang nagsasabi niyan. Salita mismo ng Diyos ang nagsabi niyan, hindi ako. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga ang mga tao, mga Kristyan, kapag kayo nakinig ng salita ng Diyos, pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Diyan, makikita kung sila ba ay anak talaga ng Diyos. O sila ba ay anak lamang sa labas. Ang sabi ng Panginoon, ang anak sa labas ay hindi mananatili magpakailanman. Ngunit ang tunay na anak ay pagkakalob sa kanya ang pamana. Kayo'y mga anak ng Diyos na. Hindi na kayo anak sa labas. Sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, ang ama ninyo, ang dyablo. Bakit? Kasi nga, sinusunod ninyo ang dyablo. Kung ano ang nais niya, sinusunod ninyo. Ang dyablo ay sinungaling. Noon pa man ay sinungaling na ang dyablo. Tayo kahit sabihin natin na Kristiyano na tayo, sinungaling tayo kung walang ang gawa sa buhay natin. Sinungaling tayo sa harapan ng Panginoon. Sinungaling tayo kung sabihin natin nagsisi na tayo pero namuhay pa rin tayo sa kasalanan. Sinungaling tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sinusunod natin ang Ama. Ama ng mundong ito. Ang dyablo mismo. Sino ang inyong Ama? Kilala niyo ba ang inyong Ama? Ang sabi nila, ang Ama namin ay ang Diyos. Kung Ama ninyo ang Diyos, edi sana inibig niyo ako. Kayo. Kung kayo mismo ay Ama ninyo ang ating Panginoong Jesucristo, sana ibigin ninyo ang kanyang mga salita. Ibigin niyo siya. At hindi ang Diablo mismo ang sinusunod ninyo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang sinusunod natin. Kaya nga sabi niya, ang nakikinig sa akin, siya lang yung mga anak ko. Pero yung mga tao hindi nakikinig sa salita ko, hindi sila akin. Ang Panginoon mismo sinasabi niya, tuwing hindi natin papakinggan ang salita ng Diyos, pinapakita natin na tayo hindi talaga kabilang sa ating Panginoon. Tayo kabilang sa demonyo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala, kampo ng demonyo. Yan ang sinasabi ng Biblia. Nagiging kampo tayo ng demonyo. Tayo yung mga anak na ng Diyos, pero bakit nagiging kampo tayo ng demonyo? Kasi nga, mas pinili natin mamuhay sa kasalanan. Kasi nga, hindi natin kilalang lubusan ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kilala natin mabuti ang ating Panginoong Yesus, alam natin kung paano tayo lalakad sa kanyang harapan. Alam natin na itong bagay na ito isang kasalanan. Kaya mga kapatid, huwag ninyong hintayin na ang inyong puso ay maging matigas. Ito'y maging frozen. Dahil kapag yan ay naging frozen, hindi na ninyo alam kung ano yung kasalanan o hindi. Lumalakad na lang kayo. Kahit na masama ang ginagawa ninyo, okay lang. Lumakad. Basta ako'y Kristiyano. Okay lang. Basta ako'y nagsisimba pa rin. Ganyan ang isang frozen. Hindi na niya nararamdaman yung konsensya sa puso niya. Hindi na niya alam na ito isang kasalanan. Kasi frozen na siya sa puso niya. Pag frozen ka na, matakot ka na kasi nga, baka ikaw ay kabilang na sa impyerno.
Huwag mong hintayin maging prose ng iyong puso. Hanggat ikaw ay nabubuhay, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi sa iyong mga kasalanan. Dahil ang pagpunta sa impyerno, panghabang buhay na kaparusahan. Umaga, gabi, parurusahan ka sa impyerno. Wala nang second chance sa impyerno. Ang second chance mo habang nabubuhay ka sa mundong ito. Yan ang pagkakataon na binibigay sa inang Panginoon. Kaya ngayon pa lang kilalanin mo na siya. Alamin mo, sabi nga ng Panginoon, sinasaliksik ninyo ang salita ng Diyos dahil alam nyo, doon yung matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Kaya sa salita ng Diyos, doon yung matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Hindi nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan sa mundong ito. Hindi sa mga bagay sa salibutan, hindi sa mga bagay na nagbibigay sa inyo ang kasiyahan. Yan ay pansamantala. Kundi ang salita mismo ng ating Panginoon ang siya magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ipinapahayag ang salita ng Diyos nang sa gayon makilala ninyo ang ating Panginoong Jesucristo at kayo mismo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang gift na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi natin to kayang bayaran. Ang nais lang ng ating Panginoon, sumampalataya ka sa Kanya mula sa puso. At pagkatapos ito'y lalabas sa iyong bibig. Ibig sabihin, ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya. Amen. Hindi mo yung kinikip lang mag-isa. Kinakailangan mo mag-evangelize. Kinakailangan mo magsalita. Kaya nga sabi niya, kayo, anong sinasabi niyo patungkol sa akin? Ibig sabihin, kayo mismo may sinasabi din kayo patungkol sa Kanya, sa ibang tao. Hindi lamang kayo mismo, hindi lamang sa pagitan mo at ng ating Diyos. Huwag kang selfish. Kaya nga dapat ka magpahayag ng salita ng Diyos. Ikaw mismo, experience mo ang Panginoon na sa gayon mayroon kang mapapatotohanan sa mga tao. Yan ang ating Panginoon. Kaya nga dapat sumampalataya tayo sa Kanya sa pamagitan ng puso. Pero kung ang ating mga puso ay napakarumi, ano ang nasa puso natin? Ano ang espiritu natin sa puso natin? Sabi ng ating Panginoon, ang puso natin ay templo ng Holy Spirit. Pero kung wala sa atin ang Holy Spirit, sino ang nasa puso natin? Ang demonyo ang nasa puso natin. Kaya nga ang tao ay nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya nga dapat nating pagsisiyan ng ating mga kasalanan. Nang sa gayon, ang Espiritu Santo ay siyang manahan sa ating mga puso. Nang sa gayon, masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon, di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Kung wala sa inyo ang Espiritu Santo, paano nyo tatanggapin ang salita ng Diyos? Kung ang Espiritu ninyo ay iba, kaya nga ang mga tao, sa pakikinig nila ng salita ng Diyos, nagsimba lang sila. Ang iniisip na nila yung mga bagay sa salibutan, kung anong kakainin, kung anong para bukas, kung anong para sa susunod na bukas, ganyan. Hindi nila naunawaan, hindi nag-absorb sa puso nila ang salita ng Diyos kasi nga wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ang ipinapahayag ko ay salitang Espiritu na nagbibigay buhay. Pero bakit hindi na-absorb ng mga tao ang salita ng Diyos? Kasi nga, iba ang Espiritu nila. Magkaiba ang Espiritu nila sa pagpasok nila sa simbahan. Sabi nga ng Panginoon, sambahin niyo siya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat yan ang nais na pagsamba ng ating Diyos. Paano ka sasamba kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, hindi akin ang taong yan kung wala ang Espiritu ni Kristo. Doon pa lang matakot ka na. Matakot ka na kung iba ang Espiritu mo. Sapagkat sinasabi doon, hindi kay Kristo iyan. Maraming tao ang lumalakad. Maraming tinawag ng Panginoon pero hindi kabilang sa langit. Kasi nga, mas pinili nila mamuhay mag-isa. Mamuhay sa salibutan, hindi kay Kristo mismo. Tayo, lalakad tayo na ayon sa kalooban ng Espiritu Santo. Kaya nga sa pakikinig ng salita ng Diyos, malalaman ninyo kung nasa inyong Espiritu Santo, nag-absorb sa puso ninyo. Tinamaan ka. Hindi yung rebuke dito, ilag doon. Ganon yung mga tao. Pero kung ina-accept mo sa puso mo yung salita ng Diyos, nasa iyo ang Espiritu Santo. Ganyan ang nais ng ating Panginoon. Lumago ka sa pananampalataya. Ang ating Panginoon, pinapalo niya yung mga mahal niya. Minamahal niya yan.
minamahal niya tayo. Kaya nga tayo pinapalo ng ating Panginoon sa pamagitan ng rebuke. Gusto niyang ituwid tayo sa mga mali natin. Hindi tayo nagpapahayag ng mga bagay na matatamis na pananalita, kundi ang katotohanan mismo ang ipinapahayag ng ating Panginoon. Yun ang nais niya na maunawaan natin. Mga bagay na naisin ninyo, yung bagay na katotohanan. Ang katotohanan sa mundong ito, walang pag-asa sa mundong ito. Magtrabaho ka man ng magtrabaho, mamamatay ka pa rin. Kahit na ang kinin mo ang lahat ng bagay sa mundong ito, mamamatay ka pa rin. Kumain ka ng kumain, mamamatay ka pa rin. Mag-exercise ka na mag-exercise, mamamatay ka pa rin. Magpa-doktor ka man, mamamatay ka pa rin. Yan ang katotohanan sinasabi ng ating Panginoon, pero ang ating kaluluwa mananatiling buhay. Pag pumanaw tayo, isipin niyo, saan kayo pupunta? Sa langit ba o sa impyerno? Ano ang naging buhay mo dito sa lupa? May karanasan ka ba sa patungkol sa ating Panginoon? Sabi ng Panginoon, pagdating mo sa langit, kapag humarap ka na sa Kanya, Panginoon, papasukin mo na ako. Sasabihin niya, hindi kita kilala. Hindi ba, Panginoon, nagpahayag ako na salita ng Diyos? Nangaral ako patungkol sa iyo, nagpagaling ng karamdaman. Hindi kita kilala, ikaw na namuhay ng makasalanan. Marami nagpapahayag na salita ng Diyos, marami mga Kristiyano, pero namumuhay sila sa kasamaan kasi nga wala sa kanilang Espiritu Santo. Namumuhay lang sila as a Christian. Yun ang pamumuhay nila, pero wala sa kanilang Holy Spirit. Kaya nga sinabing banal na Espiritu Santo, ibig sabihin, ang banal na Espiritu Santo ang tutulong sa iyo para ikaw makapamuhay na may kabanalan. Pero kung wala sa iyo ang Espiritu Santo, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabihin lang sa iyo ng Panginoon, hindi kita kilala. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mong ipagmalaki ang mga ginagawa mo. Huwag mong ipagmalaki kung anong estado mo ngayon. Kasi nga, ang Diyos mismo, alam niya kung anong nasa puso mo. Kung ikaw ay naglilingkod ng buong puso sa harapan ng Panginoon, alam niya yan. Kung ikaw ay nagsisimba lang. Kaya nga sa puso natin, panatiliin natin yung banal na Espiritu Santo. Dagay tayo manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Matakot tayo. Dahil ang mundong ito, dinadaya lang tayo ng gawa ng mga demonyo. Huwag tayong magpadaig sa lahat ng gawa ng demonyo. Isipin niyo mabuti, lahat ng mga bagay na pagsubok sa buhay ninyo, kasama ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag niyong isipin mag-isa lang kayo. Dahil mapapatunayan niya ang ating Panginoon na hindi ka nag-iisa. Noong pa man hindi ka na nag-iisa. Dahil ang ating Panginoon, nung hinamak siya, bumaba ka nga dyan sa krus. Kapag bumaba ka man, naniniwala na kami sa iyo. Hindi niya ginawa yun. Kasi nga, alam ng Panginoon na dapat niyang gawin iyon para sa iyo. Kasama ka ng Panginoon noong pa man. Hindi ka nag-iisa. Dapat kang maniwala sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, maniwala ka, kilalanin mo siya. Ang ating Panginoon, hindi lamang sa Diyos. Hindi lamang si Ama, kundi kaibigan din. Itinuring tayong kaibigan ng ating Panginoon. Sinasabi din sa Biblia yan. Itinuring tayong kaibigan, nag-alis siya ng dugo para sa mga tao. Mahal niya. Sino ba mag-aalay ng buhay para sa kanyang kaibigan? Si Kristo lang. Biruin mo yun, tayong mga makasalanan, pero itinuring tayong kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. Sino tayo para ganoon? Ituring niya tayo bilang isang kaibigan. Hindi lang tayo bilang kaibigan, itinuring pa tayong mga anak ng Diyos. Kaya nga bilang mga anak ng Diyos, tayo tumawag sa Kanya. Tumawag tayo sa ating Panginoong Jesucristo mismo. Ang sabi ng Panginoon, mabubuhay ang tumutupad sa mga salita ko. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Kung tinutupad ninyo ang aking salita, hindi kayo mamamatay. Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga ng pagtupad sa salita ng Diyos. Hindi ka lumalakad mag-isa, kundi kasama mo ang salita ng Diyos mismo. Kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo dahil ang buhay dito ay maiksi na lang. Malapit ang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya habang nandito tayo, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Saliksikin ninyo ang salita ng Diyos mismo. Amen. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, malalaman ninyo kung ano ba ang tama at mali. Sa pamagitan ng kanyang mga salita, tayo mismo, maunawaan natin kung bakit namatay si Kristo para sa atin. Makikilala natin ang kanyang pagmamahal. Makikilala natin siya kung ano bang layunin niya para sa atin. Kaya nga, buksan natin ang ating mga puso.
Sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, tanggapin natin ang kanyang salita. Isabuhay natin ito, hindi lamang, huwag natin itong hayaan na ito'y mawala sa buhay natin. Huwag natin hayaan na ngayon pinakinggan natin, bukas, mamaya, nakalimutan na natin. Dapat alalahanin natin ang salita ng Diyos. Kaya nga binigyan ko ako yun ng highlights. Kaya para i-highlights ninyo ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, malaman ninyo na ito palang salita ng Diyos, nabasa na ninyo. Ako, mula sa umpisa Genesis hanggang sa pahayag, may mga highlights. Ibig sabihin, ganyan. Ganyan yung pagitan ng relasyon sa Panginoon. Ganyan yung haba na ng nilakbay sa pagbabasa ng Biblia. Ang mga tao hindi nagbabasa ng Biblia. Yung Biblia, inaalikabok lang. Pinapabayaan lang. Pero hindi nila alam na ang salita ng Diyos mismo magbibigay sa kanila ng buhay ng walang hanggan. Kaya nga ang Biblia ninyo, basahin ninyo. Ingatan ninyo ang Biblia ninyo. Pahalagahan ninyo ang Biblia. Basahin ninyo araw-gabi. Yan ang inyong pagkain. Pagkain na ninyong espiritu upang kayo magkaroon ng kalakasan. Magkakaroon kayo ng kalakasan ng sa gayon. Pag dumating yung mga tukso, hindi kayo panghihinaan ng loob. Magkakaroon kayo ng kalakasan dahil malakas ang inyong espiritu sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, dapat nating isabuhay ang salita ng Diyos. Hindi lang natin binabasa, kundi dapat may isabuhay din natin ito. Sikapin natin na pagbulay-bulay na salita ng Diyos. Saan man tayo naroon, nagtatrabaho man tayo, naglalakad man tayo, alalahanin natin, pagbulay-bulay natin ang salita ng Diyos. Kapag dumating ang time na may nagtanong sa inyo, alam niyo kung ano isasagot ninyo. Alam niyo kung paano niyo ipapahayag ang Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon sa pamagitan nun, napaparangalan ng ating Panginoon. Nang sila man ay manampalataya patungkol sa ating Panginoon. Sila man ay maligtas sa pamagitan ng pagpapahayag ninyo ng salita ng Diyos. Sila man ay makapagpahayag ng salita ng Diyos sa ibang tao. Kaya nga yan ang layunin natin kung bakit tinawag tayo ng ating Panginoon upang ipahayag natin ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo selfish, hindi lang tayo yung namumuhay sa sarili lang natin, kundi namumuhay tayo para kay Kristo. Hindi na tayo namumuhay sa pansarili lang natin, kundi para kay Kristo mismo. Kaya nga, sa buhay natin ito, huwag natin sayangin ang pagkakataon na tayo tinawag ng ating Panginoon. Magalak tayo. Magalak tayo sapagkat tayo tinawag niya. Ibig sabihin, tayo'y kabilang sa kaharian ng langit. Kabilang na tayo sa mga pinangakuhan niya na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo'y mga binilang na niya, mga anak, mga kaibigan, at siya ang ating Ama. Kaya sikapin natin na maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sikapin natin na naisin, Panginoon, nais ko na ma-experience ka sa buhay ko. May bagay na kulang sa buhay ko ngayon. Nais ko na maranasan ka. Punuin mo ito, Panginoon. Nang sa gayon, magkaroon ako ng kalayaan sa buhay kong ito. Magkaroon ako ng kalayaan sa kasalanan. Magkaroon ako ng kalayaan sa kalungkutan. Magkaroon ako ng kalayaan sa mga kabigatian na nararanasan ko. Nais kitang ma-experience sa buhay ko. Dapat yan ang dapat nating naisin. Naisin natin na maranasan ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kasi masaya na lumalakad sa Panginoon. Masaya. Ang isang tao na kahit walang-wala siya, masaya siya kasi nga nasa Kanya na ang lahat. Nasa Kanya na ang lahat. Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa puso ninyo, huwag niyong aalisin ang Panginoon. Sapagkat sinasabi, walang ibang pangalan ibinigay sa mundong ito, kundi pangalang Jesucristo. Ang pangalang Jesucristo lang ang magliligtas sa inyo. Dahil pagdating ng panahon na dumating ang Panginoon, hahanapin niya yan sa puso mo. Kung nandyan sa puso mo, nandyan ba ako sa puso mo? Wala ako sa puso mo, wala yung parte ng aking pangalan dyan. Hindi ka kabilang sa akin. Sa buhay ninyo, habang lumalakad kayo, panatiliin niyo ang Panginoong Jesucristo sa puso ninyo. Huwag ninyong aalisin yan sa puso ninyo. Lagi kayong magdarasal sa Panginoon, Lord. Puspusin mo ako lagi ng Holy Spirit. Puspusin mo ako lagi ng Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit ay kadugtong ng inyong buhay na walang hanggan. Amen. Pag wala ang Holy Spirit, lumalakad ka na patay. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Saan ka man naroon ang Holy Spirit, kausapin mo. Holy Spirit, nagtatrabaho ako, mangusap ka sa akin. Alam nyo,
Sinasabi ko lagi sa asawa ko, sa pakikinig ng papuri sa Panginoon, nakikinig ako habang nagtatrabaho, nagkakaroon ako ng kapayapaan, nagkakaroon ako ng kasiyahan, kagalakan. Kahit na umaawit na ako, nagtatrabaho, umiiyak kasi nga napupuspos ka ng Holy Spirit. Habang nasa bahay ka, makinig ka ng praising song. Hanggang sa maramdaman mo ang presensya ng Panginoon. Huwag kang magbabad sa cellphone, huwag kang magbabad sa YouTube. Pakinggan mo yung salita ng Diyos, pakinggan mo yung praising song hanggang sa mapuspos ka. Yun ang pamamaraan ng isang Kristiyano na nagnanais na maranasan ng Panginoon. Hindi ka nagnanais na masiyahan sa mga bagay sa salibutan, kundi nagnanais ka na maranasan mo ang presensya ng Panginoon. Yun ang dapat mong gawin. Sa bahay ka man o trabaho, makinig ka ng salita ng Diyos, makinig ka ng praise and worship. Nang sa gayon ng demonyo, hindi ka mabulungan. Kasi nga, meron kang pinapakinggan. Hindi ang demonyo ang pinapakinggan mo, kundi salita ng Diyos mismo. Ganyan tayo dapat maging alerto tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, bilang mga mananampalataya, dapat kilala natin ang ating Panginoon. Hindi lamang kilala natin ang pangalan niya. Alam nyo, may dalawang apostol dito sa Biblia. Isa ang napunta ng langit at ang isa napunta sa impyerno. Pumili kayo sa dalawa. Si Pedro, ang sabi niya, hindi kita ikakailak. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Simon, Simon, sabi niya, nakiusap sa akin si Satanas na subukin kayo. Susubukin kayo, nakiusap si Satanas na subukin kayo. Pero, idinalangin ko kayo. Idinalangin kita nang sa gayon, pagdating ng pagsubok na yun, matatag ka pa rin. Tutulungan mo ang iyong mga kapatid para sila'y patatagin. Every day, dumadalangin si Satanas para subukin ang bawat isa sa atin. Dumadalangin, lumalapit siya sa Diyos. Lord, subukin ko ang iyong anak. Sige, subukin mo. Alam kong tapat yan. Susubukin ko siya sa mga pagsubok. Aalisin ko yung mga bagay na yan. Bubulungin ko siya. Bibigyan ko siya ng problema. Pero ano sabi ng Panginoong Hesus? Idadalangin ko siya. Biruin mo, idinalangin niya sa sarili niyang pangalan. Ganyan ka kay-special. Kay-special sa Panginoon. Ang sabi niya, idadalangin kita. Idinalangin ka na ng Panginoon. Kaya nga, magpakatatag ka. Walang makakapigil sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, walang makakapagpigil sa inyo. Patatagin mo ang iyong mga kapatid kapag dumating na ang iyong pagsubok na iyon. Idinalangin na kita, kaya okay lang na dumanas ka ng pagsubok, idinalangin ka na ng Panginoon. Huwag ka lang tatalikod. Kaya nga si Pedro, nung siya magkasala, na-realize niya na ipinagkanulo niya ang Panginoong Jesucristo. Umiyak siya ng tumangis siya ng buong puso kasi nga naranasan niya ang Panginoon. Tumangis siya. Kaya nga, ang Panginoon, tinugon siya. Pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Kahit na napakalaki ng pag ginawa niya yun, tayo man, madalas, ikinakailangan natin ang ating Panginoon. Pero ang Panginoon sabi niya, idinalangin na kita. Huwag ka na mag-alala. Kasi nga, anak kita. Ang Panginoon mismo yung dumalangin para sa atin, para hindi na tayo lumayo sa Kanya. Dumanas man tayo ng pagsubok, babalik at babalik tayo sa Panginoon. Kaya nga, alalahanin ninyo ang panalangin ng ating Panginoon para sa atin. Na tayo man ay dumaranas ng pagsubok, tayo man ay sinubok ng mga Satanas na yan, ipinanalangin na ako ng Panginoon, Satanas. Hindi mo ako matatalo. Ganoon. Pero ang isang tao, na isang apostol, ang sabi niya, si Judas Iscariot, ang sabi niya, ipinagkanulo ko ang walang kasalanan, ang dugo niya. Anong ginawa niya? Ano sabi ng Panginoon? Mabuti pa para sa kanya na hindi na ipinanganak pa. Huwag niyong piliin ang ganoon. Ang nangyari kay Judas Iscariot, nagbigti siya, nawala na siya ng pag-asa. Doon niya lang na-realize, parehas silang naka-realize na sila'y nagtaksil. Pero, isa sa kanila ay napunta sa langit at ang isa ay napunta sa impyerno. Kayo,
Once na naranasan ninyo ang ating Panginoon, huwag niyong piliin na mapunta sa impyerno. Magpakatatag kayo sa mga pagsubok na dinaranas niyo ngayon. Huwag kayong bibitiw. Huwag niyong isipin na kayo ay talo na. Panalo pa rin kayo dahil nandiyan ang Panginoong Jesucristo sa buhay ninyo. Amen. Katulad ni Pedro, nagkamit siya ng buhay na walang hanggan. Pinatatag niya ang kanyang mga kapatid dahil naranasan niya ang Panginoon. Patatagin niyo rin ang inyong mga asawa. Patatagin niyo rin sa pananampalataya ang inyong mga anak. Patatagin niyo rin sa pananampalataya ang inyong mga kapatid. Patatagin niyo sa pananampalataya ang inyong mga magulang. Lahat sila patatagin niyo sa pananampalataya. Ngayong pinanalangin na kayo ng ating Panginoon. Huwag kayong susuko sa lahat ng pagsubok. Kasama ninyo ang ating Panginoon. Kung talagang kilala ninyo ang Panginoon, mananatili kayong nakatayo dahil ang Diyos mismo ay buhay. Amen. Hindi siya patay. Kundi buhay siya. Manalig kayo sa kanyang mga salita. Manatili kayong nakatayo sa harapan ng ating Panginoon. Na sa gayon, makamtan ninyo ang buhay na walang hanggan. Habang kayo nabubuhay sa mundong ito, magkaroon kayo ng kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kapayapaang binibigay sa inyo ng Banal na Espiritu Santo. Kaya nga, mga kapatid, sa oras na ito, tayo manalangin. Tayo manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Ipagdasal natin sa harapan ng ating Panginoon ng mga bagay na ano bang naranasan ko patungkol sa Panginoon? Sino ba siya sa buhay ko ngayon? Ako ba'y isang Kristiyano lang? O ako ba'y born again? O ako ba'y nabutismuhan lang? Sino si Kristo? Hukayin niyo sa puso niyo kung sino ba si Kristo sa buhay niyo ngayon. Kailan niyo siya naranasan? Paano niyo siya naranasan? Hukayin niyo sa puso niyo. May kwento ba? May puwang ba sa puso niyo si Kristo? May kwento ba? Meron ba kahit katiting sa puso niyo na kwento patungkol kay Kristo? Ano bang masasabi niyo patungkol kay Kristo? Yan ang isipin niyo sa puso niyo. Nasaan si Kristo sa buhay ko? O mga bagay sa salibutan lang ang meron? O isang Kristiyano lang talaga ako? Na hindi ganap na Kristiyano na pinatawad ng Panginoon. Lahat tayo magdasal sa harapan ng ating Panginoon. Tayong lahat ay tumawag at magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Panginoon, Panginoon, salamat po na marami.